submit a courtesy resignation in order to give the chief executive the full leeway to reorganize the cabinet secretaries. I don't know. Parang hindi kasama si Auntie Claire dito. Mga secretaries mga, cabinet secretaries. Needs Bautista, he means business. Sana nga. June Ras, I will believe in you now if you also call for the resignation of the Speaker of the House of Representatives. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dahil sa political decision nila, yun na nga, yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco, na galvanize, nag-solidify ang Mindanao and some parts of Visayas, nag-aalit. Kaya yun, buhos ang galit ng taong bayan sa pamamagitan ng balota. Even our soldiers and policemen, ganon din, it's a silent protest. Yung mga local absentee voting ng mga pulis at sundalo, lahat ng nanalo, mga Duterte at saka mga retired police, military, walang nakapasok na alyansa. Yun po ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Not so much on the poor performance ng cabinet. Not so much, ano. So, but anyway, salamat na lang kung sana magbunga ito. Baka mamaya, figure of speech lang. Baka mamaya, hanggang salita lang. Tingnan natin kung sino ang mga tatanggalin na baka mamaya, isa, dalawa lang natanggal. Wala rin. So, gusto nyong mag-reconcile? Gusto nyong susuporta ang karamihan, taong bayan, lalo na mga Duterte supporters? Pabalikin nyo si Tatay Digong. Meron lang yun. Reconciliation, pwede yan. Why not? For the good of the country. Bigyan natin ng reaction or opinion ngayon itong plano ng Pangulong Marcos Jr. na i-review ang performance ng kanyang kabinete at nagbabala na marami pa siyang tatanggalin. Parang nagalit na siya. Sino kaya ang mga tatanggalin? Balita ng UNTV, pakinggan natin ha. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng mas marami pang opisyal ng gobyerno ang matanggal sa pwesto kasunod ng isinasagawang performance review sa kanyang gabinete. Sa isang panayam, sinabi niyang may mga opisyal nang tinanggal dahil sa mga napatunayang irregularidad at mababang performance. Binigyang diin ng Pangulo na hindi sapat ang mga paliwanag at ang mahalaga ay ang aktwal na resulta at serbisyo sa taong bayan. Iniyak pa nito na agad niyang aalisin sa pwesto ang sinumang matutunayang hindi gumaganap ng maayos na tungkulin. Sa kaugnay na ulat, sinabi ng Malacanang na maaring masuspindi o masibak pa ang ilang opisyal dahil sa questionableng 1.4 billion pesos na land acquisition ng OWA. Ang nasabing issue ang naging dahilan ng pagkakatanggal kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang nasabing transaksyon na hindi umano inaprubahan ng OWA Board of Trustees. Ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, pati natin naabot. Ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Mukhang may masisibak na naman at tila bilang na ang mga araw ni Secretary J. Ruiz sa Presidential Communication Office. Ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source ng Politico.com, umahanap na di umano ang Malacanang sa posibleng kapalit ni J. Ruiz. Mas gusto raw kasi ni Marcos Jr. na mas may alam pagdating sa management, particular na sa media operation. Noong February lang nang ma-appoint si J. Ruiz bilang PCO chief, pero tila sunod-sunod na kontrobersyal agad ang
bumabalot sa kanya at sa ahensya at ang pinakahuli ang panukala nitong higpitan ang accreditation requirements para sa Palace Press Corp. Gaano kaya ito katotoo ang balita mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nang ma-appoint si Jay Ruiz bilang PCO chief ng Marcos administration. Ngunit tila mukhang hindi na talaga mapipigilan at nagkakalabasan na talaga ng baho ang nasa Malacanang. Matapos ang kumpirmadong balita na inilabas ng Abante News sa kanilang official website na di umano'y may masisibak na naman sa gabinete ni Marcos Jr. Hindi pasado kay PBBM, Ruiz tagilid na sa PCO. Maaaring bilang na ang araw ni Communications Secretary Jay Ruiz sa Presidential Communication Office. Halos 3 buwan simula nang maupo sa pwesto. Ayon sa scooper ng politico.com.ph, tahimik na naghahanap na umano ang Malacanang ng posibleng ipalit kay Ruiz na tinalaga lamang sa PCO noong February 2025. BBM reportedly wants someone with stronger management coup, particularly in handling media operation. Unfortunately, Ruiz has not delivered on that front. Sabi ng source, si Ruiz, dating ABS-CBN reporter, ang ika-4 na PCO chief sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang senyales na walang forever sa nasabing tanggapan. Sa halos 3 buwan na paninilbihan ni Ruiz sa PCO, sumingaw agad ang kontrobersiya tulad ng revelasyon na ang media firm na kanyang tinayo, ang Digital 8 Incorporated, ay nakasungkit ng 206 milyong kontrata sa Philippine Charity Statistics Office PCSO. Ilang buwan bago maging miyembro ng gabinete si Ruiz, itinanggi na ni Ruiz na may conflict of interest sa PCSO deal nang may manindigan na hindi umano niya pagmamay-ari ang Digital 8 kundi nagsilbi lamang bilang head of sales at marketing. Idinagdag pa niya na nag-resign umano siya sa kumpanya noong Enero 2025, ilang linggo bago siya itinalaga ni Pangulong Marcos sa gabinete. Noong Marso, tinadtad ng batiko si Ruiz mula sa mga mambabatas at historian nang sabihin ito sa hearing sa Kamara de Representantes na natalo ang Pilipinas sa Sabah claim. Lumikha rin ng kontrobersiya ang panukala nito na higpitan ng accreditation sa Malacanang Press Corps MPC, kabilang sa binalangkas na patakaran ay dapat may experience ng 5 taon ang reporter sa political coverage at ang media outlet ay dapat 1 taon nang nasa operasyon. Ipinanukala rin na ang false reporting ay maaring gamiting ground para bawiin ang akreditasyon. Good news po itong pag-usapan natin ngayon. Isang desisyon o isang galawan ng presidente na to me, after 3 years, ito na yung isa sa pinakamagandang ginawa niya o gagawin niya. Ito po, sa post ng Inquirer.net, 19 minutes ago, breaking. President Ferdinand Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries to recalibrate his administration following the results of the midterm elections. This is not business as usual. Okay. Sabi niya, the people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Via Luisa Sibato. Okay? So, magbasa lang tayo sa mga comments ha. Ako, natutuwa ko. Sa totoo lang, sana tuloy-tuloy na ganito ang presidente. Okay. Comments. Fred Silot, hoping that Miss Claire Castro will also submit her courtesy resignation in order to give the chief executive the full leeway to reorganize the cabinet secretaries. I don't know. Parang hindi kasama si Auntie Claire dito. Mga secretaries mo, cabinet secretaries. Needs Bautista, he means business. Sana nga. June Ras, I will believe in you now if you also call for the resignation of the Speaker of the House of Representatives. Okay, alam ko maraming nananawagan
na mapalitan ang Speaker of the House. Kaya lang, separate branch of government sila. Pwede lang gawin ng presidente kung gusto niyang mapatalsik, magmaneuver siya. Ilagay niya si Congressman Toby Tiangco. Ako ganan ko kay Congressman Toby Tiangco. Kaya lang hindi niya pwedeng sabihin na i-direct na mag-resign. That's not pwede. Chris Villasin, final destination to final resignation. Okay. Nemesio Daval, is it in a way a loyalty check? An offshoot of this dismal performance of the administration candidates and the recently concluded elections, and the acts of some in somehow sabotaging the task of public service like smuggling of rice, as he has mentioned. Just my humble take. L.A. Chua, this is not business as usual, monopoly. John Ray Lads, the bloodbath has started. Ms. Tizang Ilaw, first you, Mr. President, then followed by Claire Castro, then the rest. Are other appointees included? Belia Dapar Pantaleon, wow, less bravery on the game plan. Ludwig Chris Dunas, Charot, I hope it's just a figure of speech as per Claire Castro. Red wine. Now this is good news, and it's gonna be great if you will bring Tatay Digong home. The people have spoken, sabi. So, sandali. Ano ba ang dahilan? Bakit natalo ang karamihang kandidato nila sa eleksyon? Is it because sa mababang performance ng mga cabinet secretaries? Or dahil sa impeachment ni VP Sara at yung kidnapping kay Tatay Digong? Yan ang tanong. Nagsalita na si Congressman Toby Tiangco, which I believe him, na nung wala pang impeachment, nung wala pa yung kidnapping ni PRRD, marami ang pasok sa Magic 12 sa alyansa sa Mindanao. Siyam, sabi niya. Kailang nung in-impeach nila si VP Sara, dinagdagan pa nila ng kidnapping, ayun na, 4 na lang ang pumapasok. So, palagay ko, although maganda itong ganyan na courtesy resignation para tanggalin yung mga under, kailan kung ang basihan nila sa pagpa-courtesy resignation sa mga cabinet secretaries dahil dismal ang performance, natalo sila sa eleksyon, palagay ko nagkakamali sila dahil ang talagang dahilan kaming taga Mindanao kung bakit kami nagsolid Duterte 10+2 dahil sa impeachment ni VP Sara at yung kay Tatay Digong. Ulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi, nung hindi pa na-impeach si VP Sara, wala pa ICC kidnapping, nakaplano na ako, pick up lang yan. At 4 atang na-pick up ko sa alyansa. Lacson, Soto, Pia Cayetano, mayroon pang isa Basta 4 ang napili ko. Tapos namili rin ako sa PDP, nabili rin ako sa outside. Like Hunasan, Ganon ako noon, pick up. And I believe marami kami sa Mindanao, ganyan, pick up lang. Dahil sa political decision nila, yun na nga, yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, na galvanize, nag-solidify ang Mindanao and some parts of Visayas, nag-aalit. Kaya yun, buhos ang galit ng tambayan sa pamamagitan ng balota. Even our soldiers and policemen, ganon din, it's a silent protest. Yung mga local absentee voting ng mga pulis at sundalo, lahat ng nanalo, mga Duterte at saka mga retired police, military, walang nakapasok na alyansa. Yun po ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Not so much on the poor performance ng cabinet. Not so much, So, but anyway, salamat na lang kung sana magbunga ito. Baka mamaya
figure of speech lang. Baka mamaya hanggang salita lang. Tingnan natin kung sino ang mga tatanggalin na baka mamaya isa, dalawa lang natanggal. Wala rin. So gusto nyong mag-reconcile? Gusto nyong susuporta ang karamihan, taong bayan, lalo na mga Duterte supporters? Pabalikin nyo si Tatay Digong. Meron lang yun, reconciliation, pwede yan. Why not? For the good of the country. Bigyan natin ng reaction or opinion ngayon itong plano ng Pangulong Marcos Jr. na i-review ang performance ng kanyang kabinete at nagbabala na marami pa siyang tatanggalin. Parang nagalit na siya. Sino kaya ang mga tatanggalin? Balita ng UNTV, pakinggan natin ha. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng mas marami pang opisyal ng gobyerno ang matanggal sa pwesto kasunod ng isinasagawang performance review sa kanyang gabinete. Sa isang panayam, sinabi niyang may mga opisyal nang tinanggal dahil sa mga napatunayang irregularidad at mababang performance. Binigyang diin ng Pangulo na hindi sapat ang mga paliwanag at ang mahalaga ay ang aktwal na resulta at serbisyo sa taong bayan. Tiniyak pa nito na agad niyang aalisin sa pwesto ang sinumang matutunayang hindi gumaganap ng maayos na tungkulin. Sa kaugnay na ulat, sinabi ng Malacanang na maaaring masuspindi o masibak pa ang ilang opisyal dahil sa questionableng 1.4 billion pesos na land acquisition ng OWA. Ang nasabing issue ang naging dahilan ng pagkakatanggal kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang nasabing transaksyon na hindi umano inaprubahan ng OWA Board of Trustees. Ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, pati natin naabot. Nakuha natin. Ito, overpriced na naman. So ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila. And that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Ayun. Kakasuhan daw nila. Tatanggalin nila. Corrupt. Tingin ko maganda naman. Performance review. Tatanggalin. Kaya lang, sino ang unang tatanggalin? Ito. Binasa ko ang mga comments. Ito. I-review mo si Rimulya at Tamba para maniwala ang mga tao, Mr. President. Dalawang magkapatid na Rimulya ito na involved sa pagkidnap kay Tatay Digong. Speaker of the House. Arnel Mandigma, dapat na mauna si Tambaloslos. Ang atong mga congressman na puro pagnanakaw ang ginagawa. Yan na nga yung korupsyon, yan ang problema sa administrasyon ito. Kaya nga mababa ang trust and approval rating ng Pangulo dahil sa, ito yung resulta ng Pulse Asia survey, Pulse Asia. Korupsyon, talamak na korupsyon. Mataas ang presyo ng mga bilihin, mababa ang sweldo, nadagdagan pa sa political nga gulo. So, corruption talaga. Anong nangyari sa budget? The worst, the most corrupt budget in history. Yan ang taning ng mga iba't ibang sectors of society. Isa na dyan, ex-Senator Trilon, Senator-elect Panfilo Lacson, Lacson kasamahan nila sa alyansa. Nagsabi, most corrupt. Anong ginawa ng Pangulo? Ni-review kunuhay. Tapos wala rin nangyari. Kaya sinampan ng kaso sa Supreme Court. Korupsyon ang. So, paano niya? Tapos tatanggalin lang, kakasuhan. Wala namang nangyayari sa kaso.
So, ito, nakikita ko na, ulitin ko medyo nagre-react ang Pangulo itong nangyari, yung midterm election. Talagang supalpal. Lahat ng kandidato ng kanyang partido, 0, walang nanalo. Kakaunting nanalo sa alyansa. Then yung rating niya, yung rating sa survey, yung Pulse Asia, yun ang mga matitinong survey. Yung ibang rating na Okta, Tangerie, ang tataas ng rating niya, kailang hindi masyadong pinapaniwala niya. Ang totoong survey rating is yung Pulse Asia. Bumulusok siya, 25. Kaya ito, nakikita ko, gumagawa ng paraan para ma-save niya yung remaining 3 years ng kanyang administration. At sana naman, I want this administration to succeed. Kailang nasa leadership yan. Kailang kung basihan natin si Senator Amy na ang gobyerno ay hindi Marcos, kundi Romualdez at Araneta, ay patay tayo lahat yan. Kaya sana magpakitang gilas ang Pangulo. Itong last 3 years niya, kaya pa niya kung gusto. Kaya lang, do something kakaiba. Kasi kung ang style niya, katulad lang itong first 3 years, walang mangyari. Sana sundin niya yung payo o suggestion ni Senator-elect Panfilo Lacson. Kailangan niya ng bastonero. Bastonero yung matapang na kinakatakutan. Sang salita lang, manginginig susunod. Ang Pangulo, inamin niya, hindi na daw niya mababago yung ugali niya na mabait. So kung mabait ka, baliwala lang. Okay. Inamin niya sa interview ni Katunying na naiinggit siya sa mga kaibigan niyang CEO sa mga korporasyon dahil isang salita lang, isang utos, sinusunod siya. Hindi. Ay nako, kailangan pa daw niyang kumbinsihin. Tapos hindi pwede. Nako, malayo sila ni Tatay Digong natin. Isang salita lang si Tatay Digong. Tingnan mo yung kay Lucio Tan, yung tax collectible. So, salita ko, binigay yung tax. Nasa leader lang talaga yan. Naku, kung yun na nga, balikan natin si Senator Amy na hindi na Marcos ang nagpapatakbo, kundi Romualdez at Araneta, walang mangyari. So, hanggang salita lang yan, hanggang interview lang yan. But let's give them a benefit of the doubt. Sana magkakaroon ng changes sa gobyerno at mag-improve naman ang sitwasyon sa ating bansa. May pag-asa pa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon
buhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat. Gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Ayan ko Binamatay niya ako kung maiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimika'y maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikaw. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, oh. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.